Good day, Philippines! You are tuning in News Republic, delivering news beyond the headlines. In the service of the people, I'm Alvin Enmedel. I am Nurhaiden Ahmad, Bringing you the latest university update. Idiniklara ng World Health Organization ang isang public health concern, ang kalungkutan ay hindi po maganda sa kalusugan. Dahil ang labis na kalungkutan ay katumbas ng paninigarilyo. Nasa frontline ng balita, Yusuf Mamako. Aminado ang 16 na anyos at 4th high school na si Amir Malgayak. Nahirap siyang magkihalubilo sa kanyang mga kaklase, pakiramdam na kasi na walang gustong kumausap sa kanya. Ang masasabi ko lang po ay it's hard to tell that mahirap makihalubilo sa mga kaklase dahil you know the secret things that their problem that basta yun. Ang nakakaranas ng ganito. Ayon sa World Health Organization, isa sa bawat 4 na matatanda sa buong mundo socially isolated. Yun bang walang makausap o mahinga ng payo? Sa bawat 20 teenager naman, 1 hanggang 3 ang nakakaranas ng loneliness o kalungkutan sa pagkaisa. Ang nakakabahala pa dito ayon sa World Health Organization, masama sa kalusugan ang labis na pagdaramdam nito. Para na rin daw itong naninigarilyo at pag-iinom ng sobra-sobra ang isang tao. Itong linggo lang, nagdeklara ang WHO ng Global Public Health Concern ang loneliness. Ayon sa clinical psychologist, ibaba ang ugat nito. Pwedeng problema sa pamilya, pera o kultura. Pero lalong lumalabas ang lungkot kung pinipiling ikinukumpara ng isang tao ang sarili sa iba. Kaya payo ng mga eksperto, maging mabait sa sarili o love yourself. Nagbabalita mula sa News Republic, Yusuf Mamako. Sinuspindi na ang face-to-face classes sa ilang paaralan sa bansa dahil sa sobrang init. Babala ng pag-asa na posibleng tumindi pang heat index o damang init sa kalagitnaan ng Mayo. Nasa frontline ng balita, si Ibrahim Nunakan. Papel, folder at anumang mahahawakang gamit ginagawa ng pamaypay ng mga estudyante sa CFCST dahil sa sobrang init. Kahit 2 na ang wall fan meron sa silid-aralan, hindi pa rin matiis ang init ng panahon. Pagbatak ng alas 12 hanggang alas 3 doon na masyadong mainit ang panahon kaya kami mga estudyante ay hihirapan kaming kunin ang aming atensyon para makinig sa aming mga guro. Ang mag-aaral na si PJ ay lagi nagbabaon ng malamig na tubig at extra damit. Dapat sa sobrang init yun ay sana sa gabi na lang kami papasok. Ma'am, baka naman. Hinding init ay ang ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao ay napilitang magsuspindi ng face-to-face classes kabilang ang Tulunan, Takurong at Mlang. Pero sa CFCST ay patuloy pa rin ang face-to-face classes. Sabi nga ng iba, matira matibay. Sakaling hindi maiwasan ang paglabas ng bahay, pinapaalala ng mga otoridad na magamit ng payong o sombrero para maiwasan ang direktang pagtama ng init sa balat. Nagbabalita, Nunakan Friend. At yan ang nagbabagang balita sa araw na ito. Laging tumutok para sa iba pang mga balita. Ako si Nurhaiden Ahmad. Ako si Alvin Enmedel para sa News Republic Update.